So what is up sa inyo mga katangos, and welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. And for today's video ay meron lang akong gustong ikwento or gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo mga katangos about sa mga bagay-bagay na nangyayari this past few days, no? Bago ang lahat mga katangos, please like, comment, and subscribe dito sa channel ko, and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga susunod pang videos na kagaya nito. And let's go. Let's start. Ayun na nga mga katangos, no? Medyo ano lang. Sa tutuusin lang mga katangos, this past few days, may mga napapanood ako mga videos na, alam mo yung, well, ano naman, kumbaga parang, hindi ko sinasabing magaling akong creator or something, pero, ang akin is, hindi ko masyadong nabebetan yung kanyang stilo, or kanilang mga style na napapansin. Actually, isa lang to kung bakit ko ginawa ng video to, kasi kung tutuusin lang, nalulungkot ako kasi bakit may mga ganitong content creators. Well, alam ko marami nang umusbong ng mga content creators na katulad ng mga trip na itong taong to. Pero, para sa akin, siya yung mas malala. Kinukuha niya yung inis ng tao para makagain ng views. Imagine this sa Facebook and YouTube, ang alam ko, ang basehan ng sahod or pera or bayad sa Facebook and YouTube. Ang alam ko lang kasi hindi pa ako monetize. Views, based on views. Kumbaga parang mababa lang yata sa subscribers o sa followers . Ewan ko hindi ko sigurado. Pero feeling ko views. Kung papansinin niyo yung mga videos niya guys, ipapakita ko sa inyo. Kung papansinin niyo yung mga videos niya, millions. Tapos lahat yan, negative reacts. As in, visit, galit. Ganun. So, ang mga techniques or mga taktika ng mga bagong content creators ngayon, hindi lahat, pero yung iba. Ang taktika ng iba is kinukuha yung kabwisita ng tao. Alam mo yun? Kasi the more na visit yung tao sa'yo, mas papanoorin ka niya kasi syempre papanoorin niya yung buong kabuuan ng sinabi mo, tapos lahat yun re-rebatan nung viewer, ganon. So sa akin guys, sa totoo lang, hindi ko rin kasi sa tutuusin hindi ko rin kasi talaga alam yung background niya, kaya ayoko masyadong magsalita ng kung ano-ano. Ang kinakalungkot ka lang mga katangos, pero bakit may mga ganun pa rin content creators ngayon? Akala ko ba masyado nang matatalino ang mga viewers na, alam mo yun, marami kasi ako naririnig na matalino na masyado ang mga viewers natin. Kaya hindi natin sila kailangan ganunin. Bakit nahuhook pa rin sila ng mga ganito klaseng content creator kung talagang matalino? 'Di ba? Sa akin kasi talaga, kapag hindi ko talaga bet yung ginagawa ng isang content creator, never ko na siyang pinapanood. Never. As in, isang beses, siguro dun pa lang sa isang video. Or minsan, depende. Tinitignan ko rin yung ibang videos niya kung okay ba siya dun sa ibang video. Baka dun lang siya medyo hindi masyadong okay, gano'n. Pero, as creator din kasi guys, alam ko na may mga negative and may mga positive sides ang mga content creators. Content creator din ako . Alam ko sa sarili ko na may mga pangit akong nagawang video, and kahit papaano, meron din ako magagandang nagawang video. Yun yung hinahanap ko, tinitingnan ko kung may maganda. Ang napansin ko, halos lahat, kung hindi man panlalait, puro kaartehan. Ewan ko ba? Tulad ng sinabi ko kanina mga katangos, hindi ko siya masyadong kilala personally. As in, hindi ko siya kilala personally. Kaya ayokong magsalita ng about sa kanya or about sa kung saan. Kumbaga, ang pinag-uusapan lang natin dito is yung content, no? Hindi ko rin kasi talaga alam kung talagang anak mayaman siya. Well, may mga kilala naman akong mga mayayaman, may mga friends din ako na mga may kaya at mayayaman na hindi naman ganyan kaarte na to the point. Hindi ko lang talaga alam kung scripted.
Hindi ko lang talaga alam kung scripted lang ba yun o talagang ganun lang siya. Ewan ko. Pero feeling ko scripted siya kasi wala naman taong ganun na pagkain yun ba't dirindiri ka? Gets mo? May mga kaibigan din akong mayayaman na nagsasardinas Yung iba pa nga nag-aaya talaga na minsan gusto nila, uy, sardinas na lang ulam natin. Na-miss ko yung lasa ng sardinas. May mga ganun pa nga akong mga kaibigan. Mayayaman to Mayaman to. Siguro kinukuha niya rin yung inis ng tao, no? Kasi ang isa sa napansin ko sa mga bagong videos or mga bagong memes, sabi nating memes, na kumakalat ngayon is, the more na nakakainis, mas madalas pinapanood. Pero yung mga videos na informative or entertaining, hindi napapanood masyado or hindi napapansin kasi natatabunan ng mga ganong klaseng video. Unang-una, mga katangos, hindi naman ako naiinggit or kung ano man sa videos or views. Wala naman akong pake sa views. Wala naman kasi talaga akong pake sa views kasi alam ko naman sa sarili ko na ang video or pag-vlog ko is gusto ko lang naman mag-share ng mga, alam mo yun, mga trip ko sa buhay. Ganon. Gusto ko lang i-share mga trip ko sa buhay, gusto ko lang i-share mga pinagagagawa ko sa buhay ko. Kaya hindi ko kailangan magpapansin, no? Gusto ko lang talaga enjoyin yung paggagawa ng video Siguro ang masasabi ko na lang din siguro about dito sa issue or sa mga ganitong klase ng kung talagang buisit ka dun sa pinanood mo, 1 or 2 beses or 3 beses mo nang mapanood, tama na. Okay na yun. No? Ang problema kasi sa mga Pilipino ngayon, pag napanood yung isa, nainis doon sa isa, hahanap ulit ng ibang video na alam niya naman nakakainis din. Papanoorin niya din. So, comment din siya doon. Alam niyo ba na yung panonood at saka yung pagko-comment and yung pagre-react nyo is nakakatulong sa video niya na ma-spread pa. Parang ganon. Alam mo yun, mas maipakita pa. Kasi, the more na maraming comments and the more na maraming reacts, mas pinopromote ni Facebook or ni YouTube. Kasi nga, yun yung most viewed. Kumbaga parang maraming nanonood nito, ganito, ganyan. Diba? Ewan ko, napansin ko lang talaga na, ewan ko, hindi ko alam kung ang sistema ng content creation sa Pilipinas, ganun na. Ewan ko, or siguro dahil hindi pa ganun kaalam ng mga viewers yung mga posibleng nangyayari. Kung papansin niyo, inuulit-ulit nila. No? Kasi, doon nga kasi sa layo mayaman, doon sila kumikita. So, syempre, malakas ang views. Lalo niya kayong iinisin. Parang ganun lang. Yun lang naman, guys. Sa totoo, nalulungkot lang talaga ako sa mga ganyang content or ano. Kasi, imagine may mga kaibigan ako, mga content creators na talagang sub-sub kapag gumagawa ng content. Paguran. Oo. May mga kilala ako. Unang-una, may mga friends ako ng mga content creators. Yes. Prada content creators. May mga lifestyle. May mga gaming. May mga gamer. May food vlogger. Shout out kay Kuya Eric Chodoro. Baka naman. Diba? May mga nagre-review, may mga ganyan. May mga kaibigan ako ng mga ganyan, may mga nagpa-prank. Basta marami akong kaibigan ng mga content creators. Kaya nga parang nalulungkot ako kasi sila pinagpagura nila yung content nila. Imagine pinagpagura nila yung mga content nila na mabuo. At the same time dumikit sa pagkatao nila or sa pangalan nila na, uy, si ganito yan. Dito ko siya nakilala. Parang ganon. Sila nagpakahirap tapos kayo gagawa lang ng ganyang issue, bubwisitin nyo lang ng tao, milyon-milyon ang views. My God. Talaga naman. So, yun lang mga katangos, no. Shinare ko lang talaga yung pagka-dismaya ko. As in, dismayado talaga ako sa mga nangyayari this past few days. So, yun. I hope sana mas matuto tayong lahat or mas maintindihan natin, no, na mas pansinin or mas tingnan natin yung mga tao or mga creators, mga content creators na
deserving or deserve ng views nyo or ng likes or ng comments nyo. And sa totoosin lang, as content creator, masaya nang may nakaka-appreciate sa content mo. Yan. Yeah. So, hanggang dito na lang mga katangos, and maraming salamat sa panonood, and I hope kahit paano meron kayong natutunan and mas naiintindihan nyo yung about content creation. Ayun. So, yan. Maraming salamat sa panonood. Peace. Let's go. See you on my next vlog. Bye. Bye.